pag-ibig ito is the place of real joy. Okay? So, pray muna tayo. Lord, salamat muli sa pagkakataon na ito na kami po ay makapakinig ng iyong mensahe at hayaan mo na ang mensaheng ito ay tumimo o will work in our midst. Ang iyong salita, Panginoon, sa patuloy na magpalakas, magdala, Panginoon, ng tunay na kaligayahan, ng kasiyahan, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito, Panginoon. Dahil nasa iyo lamang ang tunay na kasiyahan at kaligayahan. Salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang mensahe natin, the place of real joy. Okay, so yun yung ating mensahe. Naniniwala po ako na mahalagang mahalaga yung mensahe na to sa atin kasi ang madalas na nawawala sa atin pag may problema tayo, pag wala tayong pera o pag may mga pinagdadaanan tayo ay yung joy. Yung joy ang unang tinatamaan. Diba? Pag may sakit tayo o whatever na dinadanas natin, yung joy, yun ang medyo isa sa mga apektado sa na nangyayari sa atin. Pero kung matutunan natin yung tunay na kaligayahan, mas may iwasan natin na magkaroon ng mas maraming damage sa ating buhay. Okay? So, kaya nga, this is very important message for us. Okay? Lahat po tayo gustong maging masaya, pero saan po ba talaga natin makukuha yung tunay na joy? In Psalms chapter 16, verse 11, ang sabi dito, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. And at your right hand, there are pleasures forevermore. So, tinabi sa verse na yan, ipapakita mo sa akin yung daan ng buhay at sa iyong presensya ay nagkakaroon ng fullness. No? Ang ibig sabihin ng fullness ay complete or perfect. So, yan po yung ibig sabihin ng fullness. At yun po ay promise sa atin ng Panginoon o sa presensya ng Panginoon ay matatagpuan natin yung fullness of joy. That is an experience, no? Karanasan. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung nangyayari sa iyo, hindi yun ang kumbaga, hindi yun yung importante kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Ang importante, where are you now? O nasaan ka ngayon? At ang pagkabanggit dyan, in your presence is fullness of joy. And also in your right hand, there are pleasures forevermore. So may mga iba't ibang klase ng pleasure. Diba? May mababasa tayo sa Timothy na maraming mga tao on the last day, they will be more lovers of themselves rather than lovers of God. Mas gusto nila yung mga pleasures sa mundong ito kaysa sa mga pleasures patungkol sa Panginoon. Okay? So, in that verse, Psalm 16:11, in your presence, there is fullness of joy. Okay? So, fullness means complete or perfect. Kapag parang sinabi, in your presence, there is perfect joy. There is complete joy. Wala ka nang hahanapin pa because it's already complete. Okay? So, let's look at this about the manifest presence of God. Okay? So, ang lugar kung saan mararanasan natin yung tunay na kumpleto at perfectong kaligayahan ay walang iba kundi sa presence ng Panginoon. So, sino pong gusto nyo? Tayo. Dapat i-desire natin o nasain natin o may mga time na even we make an effort para ma-experience natin yung joy na yon. Yung ibang mga tao nga, di ba? Naghahanap ng iba't ibang kaaliwan, iba't ibang kaligayahan. So anong ginagawa nila? They make an effort, gagastos sila,
Di ba? Yung mayaman para lang makamtan talaga nila yung pleasure o yung joy na gusto nila makamtan, gagastos talaga ng malaki. Either pumunta sila sa ibang lugar o either kumain sila sa mamahaling restaurant o bumili sila ng mga bagay na inaakala nila na magdudulot ng joy sa kanilang buhay. So mag-e-effort, gagawa ng paraan o kaya gagastos, no? Sa mga bagay na yon. Kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, doon nagkakaroon ng tunay na joy ang ating buhay. So, sino gustong laging masaya? Okay? At Rochelle, laging masaya yan eh. Okay. Kailangan matuto tayong mabuhay sa presensya ng Panginoon. Okay? So, kung hindi tayo marunong matuto o hindi tayo natuto na mamuhay sa presence ng Panginoon, hindi natin talaga ma-experience yung tunay na kasiyahan. So, para po tayo laging masaya, kailangan nabubuhay tayo sa loob ng presensya ng Panginoon. So, hindi yung pabisita lang, hindi yung papasok lalabas sa presensya ng Panginoon. At ito po yung mga dahilan bakit maraming Kristiyano ang hindi masaya kasi maraming Kristiyano hindi nabubuhay sa presensya ng Panginoon. At maraming Kristiyano lumalabas sa presensya ng Diyos at hindi nananatili. So, importante yung pananatili. Tinuro sa atin ng Panginoon yan. No? Tayo ay gaya ng mga sanga na nag-stay doon sa branch, no? Doon sa tunay na puno. No? Pag hindi tayo nag-stay, ay talagang hindi tayo magiging tuyo tayo at itatapon lamang. So, the manifest presence of God, so let's look at this. Anong klase ng presence of God ang nagdadala ng joy sa ating buhay? So, may iba't iba pong klase na tinatawag tayong presence ng Lord. No? So, tingnan natin itong mga bagay na to. So, una, itinatawag nating omnipresence of God na sinasabi dito, God is everywhere. God is everywhere. Naalala ko yung pastor na kumakalat ngayon na yung heretic, no? Tinagurian nila heretic pastor, si Pastor Rolando Garcia. So lahat to, nasasabi niya na God is not omnipresent, God is not omniscient, God is not omnipotent. Di ba? Na ano niyo ba yun? Napakinggan niyo yung mga mensahe ng pastor na yun. Pero alam natin na yung presence ng Panginoon, God is everywhere. Okay? Because the Bible says so. God is everywhere. So, in Psalms chapter 139, verse 7, ang sabi dyan, where can I go from your spirit? And where can I flee from your presence? No? Kung titingnan niyo yung chapter na yan, makikita niyo si David, wala talaga siyang mapuntahan na kahit nasa ilalim daw ng kama, ay hindi siya makapagtago o kahit sa malalim na lugar hindi siya makapagtago sa presensya ng Panginoon. So, where can I go from your spirit? Wala talaga. No? Ibig sabihin, lahat ng bagay, wala tayong may tatago sa Panginoon. Lahat ng bagay ay alam ng Panginoon. Hindi pa man uso ang CCTV, ang Panginoon ay alam na. Kasi, di ba, hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Kung hindi nire-record ng Panginoon lahat ng ginawa natin, how can He judge us? How can He judge people? How can He judge everyone? Kung hindi recorded. Tama? So it means we are based, no? Nakabase in a sound judgment. For example, yung sinabi ng Panginoon doon sa sinabi ni Haring Solomon in Ecclesiastes chapter 12 na ang whole duty natin ay magkaroon ng takot sa Panginoon dahil alam darating yung time na huhukuman ng Panginoon ang ginawa natin mabuti man o masama ayon sa ating mga ginawa. So wala tayong matatago sa Panginoon.
lahat ng ginawa natin ng lihim ay ibubunyag. Lahat ng ginawa natin na patago, yan, sabi ni Ate Rochelle. Sa kalawakan, sa kalaliman, sa kanan o kaliwa, sa taas, sa ilalim, wala talaga, hindi talaga tayo makapagtago sa Panginoon. Okay? So, pangalawa, ito tinatawag natin the manifest presence of God. It is the inner presence of God, no? It is the inner presence of God when the Holy Spirit comes to live inside us. So magmamanifest yun. Ha? Mamaya isa-isahin natin yung mga bagay na yan. Yung, yung isa pa, yung tinatawag natin, the manifest presence of God when God makes His presence felt among us. Yung time na maramdaman talaga natin yung presence ng Panginoon. Okay? So magpaparamdam talaga siya. But take note, maramdaman man natin o hindi, because of His omnipresence, He is there. Okay? Pero lahat tayo bilang mga anak ng Panginoon, yung Spirit ng Panginoon will also dwell within us. Okay? And then, when the time that when God make His presence felt among us. Okay? Yung iba, di ba? Hindi pa man nagsisimula yung o nagsisimula pa lamang yung praise and worship, minsan nag-i-intro pa lang yung keyboardist o yung guitarist. Ramdam mo na yung presence ng Panginoon. May mga time na papasok ka pa lang doon sa hall, kapag pasok pa lang ng church, ramdam mo na yung presence ng Panginoon. Because that is the manifest presence of God. Okay? So, nangyayari talaga yan. Nangyayari talaga yan. At napakasarap na maranasan yung manifest presence of God. Okay. Let's look at it. So kasama natin ang Diyos ngayon, pero pag biglang kumilos siya sa espesyal na paraan, kung saan pinapadama niya sa iyo yung presence niya, o nangusap siya ng personal sa iyo, hinipo ka niya, pinagaling ka niya, pinagpala ka, gumawa ng himala, at naging totoong-totoo sa iyo, yun yung tinatawag natin manifest presence ng Panginoon. Naalala ko, hindi ko lang kung si Rochelle yung nagsabi na sinakita ko siya na gaano na siya nag-curriculum. Sabi niya, ramdam niya o talagang nangusap ang Panginoon sa kanya that He is God. Siya ay Diyos. No? Nakita ko lang, parang si Rochelle yun. Yung, tama ba Rochelle? Ikaw ba yung nag-chat ng gano'n na talagang narinig mo that sabi ng Panginoon, ako ang Diyos mo. Okay? So that is the manifest presence of God. When God makes His presence among us. So usually, may dalawang bagay na nangyayari na nagbibigay sa atin ng matinding joy kapag kumilos ang manifest presence of God. Una, itinatawag natin God opens our spiritual eye. Nakakakita tayo spiritually. So may isang tao sa Bible na na-encounter yung presence ng Lord. Tingnan natin kung ano yung nangyari sa kanya. In Isaiah chapter 6, 1 to 3. Let's look at this. Isaiah chapter 6, verses 1 to 3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne. This is Isaiah. Sinasabi na Isaiah, nakita ko ang Panginoon ay nakaupo sa trono, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Above it stood seraphim, and each one had 6 wings. With 2, He covered His face. With 2, He covered His feet, and with 2, He flew. And one cried to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So tingnan niyo yung verse 1. I saw the Lord sitting on a throne. So that is binukas ng Panginoon yung kanyang mata at nakita niya mismo ng Panginoon ay nakaupo sa trono.
that the Lord is high and lifted up. At nakita niya yung robe, yung train of his robe filled the temple. No? Siguro yung train ay yung laylayan, no? ng kanyang damit, no? ng kanyang robe ay napuno yung buong templo. Okay? So when we experience, no, when Isaiah experienced this, no, this is what happened. Isaiah goes to temple, and in the temple, the presence of the Lord manifests, like manifest. And Isaiah see the Lord. He has his spiritual eyes open. So I believe that's what happened when we come into God's presence. Our spiritual eyes are open, and we see God in a new way. And there are three things that we see when our spiritual eyes are open in the presence of the Lord. May tatlong bagay daw na nakikita natin pag ang ating spiritual eyes ay nabuksan doon sa presensya ng Panginoon. Number one, we see how big God is. Yan. Huh? Hindi yung nakikita ni Pastor Rolando Garcia na puro negative. Although nasa Bible yun, pero hindi niya kasi naiintindihan kung paano yung context o yung context ng kanyang pino-point out. Saka yung how God is manifesting and how God is operating into a human being. So, ang gandang topic nun eh. Kasi kung hindi mo talaga kilala ang Diyos, masasabi mo na ang Diyos na mamamatay. Ang Diyos sinungaling. Ang Diyos hindi siya omniscient. Hindi siya omnipotent. Masasabi mo talaga yun. If you do not know, kung hindi mo talaga kilala ang Panginoon. Naalala ninyo, naalala ko lang yung kwento ng Panginoon regarding doon sa talent, sa talent. Binigyan niya yung isa ng 5, yung isa binigyan niya na, yung pangalawa binigyan niya ng 2 talento. At yung isa binigyan niya ng 1 talento. Yung binigyan niya ng 5, tumubo pa ng 5. 200% tumubo. Binigyan niya ng 2, tumubo ulit ng 2. 200% bumalik. Okay? Pero yung isa, ang ginawa nung alipin, ang una niyang dinahilan ay yung pagkakilala niya doon sa kanyang Panginoon. Ang pagkakilala niya, ang kanyang Panginoon daw ay nagtatanim, umaani ng hindi nagtatanim, gumagapas ng hindi na hindi naman siya yung may-ari. So ganoon ang di ba negative yung pagkakilala nung alipin na tamad. Pero yung unang binigyan ng talento, yung unang alipin at yung pangalawang alipin, wala namang ganong reason. I think yung pagkakaiba ng kanilang pananaw o yung pagkakilala sa kanilang Panginoon ay napakalaki ng impact. Kasi pag kilala mo ang Diyos sa ganitong paraan, alam mo kung paano mag-operate o paano gamitin yung buhay mo. Kung alam mo ang Panginoon ay nagpapala, no? Hindi ka magiging madamot pagdating sa pag sinabi ng Panginoon, you have to give and then you will receive. Di ba? Kasi alam mo, doon nag-ooperate eh. Doon nag-ooperate ang Panginoon na when you give, you will receive. Pero pag naging greedy ka, at yun ang pagkakaalam mo, at mali yung pagkakaalam mo sa Diyos na ang Diyos ay madamot, then hindi ka talaga kikilos ayon doon sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Kaya importante talaga yon, yung tinatawag natin na God will open our spiritual eyes at makilala talaga natin siya ng gusto. Kasi pag hindi natin talaga kilala ang Diyos, nag-create yung mind natin ng mga false identity o nag-create yung mind natin ng mga maling pananaw, maling pagkakilala sa Diyos. Okay? So that's very important. Kaya nga, tuturuan tayo ni Nanay Ruth ninyo
na mag-curriculum para matuto tayo ng intimacy, and through intimacy, mas nakikilala natin ng gusto ang Panginoon. That I may know Him and the power of His resurrection, sabi ni Apostol Pablo. Di ba? So, yun, no? Balik tayo dito, no? So, unang experience na pwede natin makita ay yung makikita nating ang Panginoon. We see how big God is. So, nakikita natin kung gaano siya kalaki at kamakapangyarihang Diyos. So, sabi po doon, laylayan pa lang ng kanyang trono o ng kanyang robe, no? Not throne, ano? Kanyang robe. Ano sa Tagalog ng robe? Yun na yun. Laylayan pala ng kanyang robe ay nasakop na agad ang buong templo. So, what hindi, di ba? So, ganun niya nakita ang Diyos. Laylayan pa lang. Ha? Nasakop na yung buong templo. Laylayan pa lang yun, ha? So, ganun niya nakita ang Panginoon na napakalaki ang Diyos. So, we see how big God is. Pangalawa, we see how small we are. Okay? We see how small we are. Nakikita natin kung gaano tayo kaliit, pati ng ating mga problema sa kanyang harapan. Okay? So, dati, lagi tayong tinuturuan sa Sunday School, no? Kung ang ating kasalanan daw ay kasing laki ng barko, ang pagpapatawad naman ng Panginoon, ang pag-ibig naman ng Panginoon ay gaya ng karagatan. Di ba? So matindi, di ba? Nakikita natin na, ay, ang liit pala yung problema ko pag ikumpara mo doon sa laki ng Diyos. Okay? Maliit lang pala yun. So when we compare ourselves, tama yung sinabi ni Pablo in Romans chapter 8, na yung pinagdadaanan natin, we cannot compare yung pinagdadaanan natin, yung problema natin, doon sa glory na ipapahayag ng Diyos sa atin. Amin po ba? Hindi natin mapo-compare yung glory na i-reveal sa atin ng Panginoon. Na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, pero yun yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, when you read Luke chapter 16, may kwento doon ng Panginoon patungkol kay Lazaro at yung sa mayaman. So, alam niyo po yung kwento na yun, na si Lazaro ay isang pulubi, beggar. So, beggar siya at araw-araw ando doon siya sa pintuan ng mayaman para mamalimos. O kung hinihintay lang niya na mahulog yung mumo, yung mga natatapon na pagkain doon sa dulang ng mayaman, at yun ang gusto niyang kainin. Yun lang yung hinihintay niya. Kasi siguro, sabi doon, si Lazaro ay puspos ng sugat. So, maaring may sakit o whatever. No? Parang ayoko gamitin yung salitang maaari. Alala ko si Pastor Rolando Garcia. I mean, maaari. So, we're not using that term. But, ina-anticipate natin na kasi yung kalagayan ni Lazaro, puspos ng sugat, siya ay beggar, so namamalimos. No? Namamalimos. Walang-wala. Because alam natin that is the description of a beggar. At dumating yung time that Lazaro died. Lazaro died. Okay? At sabi doon, the angel ay kinuha siya ng angel at dinala sa piling ni Amang Abraham. Wow. Diba? So yun yung experience ni Lazaro nung siya namatay. Namatay siya na pulubi. Namatay siya na gutom. Namatay siya na maraming sakit.
maraming sugat kanyang katawan. Pero nung namatay siya, meron siyang, alam niyo yun, sa pag namamatay, merong, anong tawag doon? May mga, may mga, ay, parang may mobile na o may mga nakamotor or whatever, di ba? Pero pag may mga naglilibing ngayon, meron pang wangwang. Ibig sabihin, yun yung maghahatid doon sa sementeryo. Pero si Lazaro, walang naghatid sa kanya na ganun. Because he's a beggar. Pero napaka-espesyal ng paghahatid sa kanya. Inihatid siya ng anghel. Di ba? And that is very special. Kasi angel yung naghatid sa kanya. Pero hindi siya hinatid doon sa sementeryo. Because he's a beggar, wala siyang pambili ng Loyola. Wala siyang pambili ng puntod. Mahal yun. Ngayon parang 100,000, 120,000, depende pa sa sementeryo yan. Di ba? So, pero special pagkakatid sa kanya. Natid siya ng anghel. Pero dumating din yung time na yung mayaman ay namatay. Okay? At kung babasahin nyo, ang sabi sa verse doon, namatay ang mayaman at inilibing. Pero si Lazaro, hindi binanggit yung salita. Namatay si Lazaro at inilibing. Hindi. Ang sabi doon, si Lazaro ay namatay at dinala siya ng anghel sa piling ni Amang Abraham. So ito yung sinasabi natin. Nung nasa piling na siya ni Amang Abraham, iba na yung sitwasyon. Iba na yung situation. Yung mga bagay na hindi niya nararanasan o naranasan sa lupa. Kagaya nung comfort, dahil sabi ni Amang Abraham, narito si Lazaro at siya ay inaaliw. Siya ay inaaliw. Basahin niya, Luke chapter 16, from verse 23 yata o onward. Sinasabi ko lang yung ano, pero you can read it. Siya ay inaaliw. Bakit special kay Abraham, kay Lazaro, yung comfort, yung kaaliwan? Why special? Kasi hindi niya naranasan sa lupa habang siya'y nabubuhay. Di ba? Hindi niya naranasan yun. Walang umaaliw sa kanya. Pero yung mayaman, aliw na aliw sa kanyang pagkain. Kung babasahin nyo, yung mayaman na yon, siya ay nabuhay na saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Grabe yung kaaliwan. Araw-araw, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Mababasa nyo rin yan. Pero si Lazaro, hindi binanggit na saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Pero nung nasa kabilang buhay na, ang sinabi ni Amang Abraham, si Lazaro ay inaaliw. Okay? Na hindi niya naranasan nang siya'y nasa lupa. Yung kaaliwan na yun. Pero inaaliw siya nung siya'y napunta sa piling ni Amang Abraham. Pero yung mayaman naman, kabaligtaran. Totally different yung experience. Dahil sabi doon, yung mayaman, nung napunta doon, nung nagising siya, siya ay sumigaw. Sabi niya, Amang Abraham, kung maaari po, utusan niyo si Lazaro na ilubog ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at ipatak sa aking dila. Palamigin upang mapalamig yung aking dila. Dahil ako'y hirap na sa apoy nito. Ganun ang experience naman. So kabaligtaran. Yung kaaliwan na naranasan ng mayaman habang nasa lupa. Dahil siya nagdaramit ng mamahalin at kumakain ng sagana sa bawat araw. Pero pagdating doon sa kabilang buhay, nawala lahat yon, mga bagay na yun. At kabaligtaran na nangyari. Siya ay pinahihirapan. Okay? That total experience. No? That total experience. So ito yung sinasabi natin. No? Dito pa lang sa mundo, ano man yung bagay na nararanasan natin,
if we are experiencing joy in the presence of the Lord, alam niyo po, ang joy, ang love, ang faithfulness, yung mga katangian sa Panginoon, alam niyo po, nag-grow yan eh. Nag-grow. Di ba? Yung love natin sa Panginoon, nag-grow yan. Ha? Parang halaman yan. Kasi yung love, pwede ring mamatay eh. Pwede ring maging kalahati. Pwede ring maging maligamgam. yung ating love sa Panginoon. Because yung love na yan, kinakailangan nino-nurture natin yan. Nino-nurture natin yan. Pag hindi natin ni-nurture at dumating yung time na magpe-fade, no? Magpe-fade yan. Pag hindi natin inalagaan. Okay, so balik tayo dito. We see how small we are when we experience na buksan ng Panginoon yung ating mga mata. So nakikita natin kung gaano tayo kaliit, pati yung mga dinaranas natin na problema sa kanyang harapan. At yung pangatlo, we see how good God is. Nakikita natin kung gaano siya kabuti. Okay. Well, nakikita natin kung gaano kalaki ang Diyos. Nakikita natin kung gaano tayo kaliit. Okay. Pag nakita kasi natin na gaano tayo kaliit, mas ma-amaze tayo. Okay. At makikita natin na kasi importante ito ha. Pag hindi ho natin nakita na gaano tayo kaliit, baka napakalaki na ng pride natin para hindi natin makita yung pangangailangan natin patungkol sa Diyos. Baka naman pag nakita natin na ay malaki na ako, malaki na yung ulo natin, mag-hydrocephalus na tayo. Kasi hindi na natin nakita ang Diyos, na nakikita na natin yung sarili natin. Okay? So dapat importante rin that we look ourselves that we are small compared ikumpara natin doon sa laki ng Diyos. Okay? Si Satan kasi, kaya ginawa ni Satan eh. Because of his pride, ang gusto niya maging kapantay ng Diyos. Siya ay luluklok doon sa trono ng Diyos. Kasi ang tingin ni Satan sa kanyang sarili is malaki. Kapantay ng Diyos. Grabe yung pride niya. Pero tingnan niyo ha, kabaligtaran naman sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. He humbled himself. Pag sinabi mong he humbled himself, it means you are looking yourself as nothing compared to God. Tama ba? So, kung paaralin ninyo na gaano yung humbleness na ginawa ng Panginoon Jesus, you can read that in Philippians chapter 2. Na kung paano, even at the death in the cross, he humbled himself. Okay? So, at importante rin na nakikita natin na gaano kabuti ang Diyos sa atin. So, kaya, pag naranasan mo ang manifest presence ng Lord, mag-e-encourage at mapupuspos ka ng joy, at kasi mag-e-enlighten ka na kahit anong pinagdaanan mong problema, malaki ang Diyos mo. Maliit lang ang problema mo sa Kanya. At sigurado, kikilos ang Panginoon sa iyo. Okay? So, una, God opens our spiritual eyes and we see how big God is. We see how small we are. We see how good God is. At pangalawa, God's blessing manifest. Okay. Magmamanifest naman yung blessings ng Panginoon. May pagpapalang dala yung presence ng Lord. Okay? Naniniwala po ba kayo doon? Na merong kalakip. When we are in the presence of God, may kalakip na blessing. Okay. In 2 Samuel, chapter 6, kung babasahin natin to, in verse 11 and 12, tingnan nyo. In 2 Samuel chapter 6, 11 and 12, the ark of the Lord remained in the house of
Obed-Edom, the Gittite, for 3 months. For 3 months. Tapos natili yung Ark of the Covenant doon sa bahay ni Obed-Edom. For 3 months. And the Lord blessed him and his entire household. So imagine 3 buwan na natili yung Ark of the Covenant doon sa bahay ni Obed-Edom. At ang pagkakasabi dyan, the Lord blessed him and his entire household. Alam niyo po, yung Ark of the Covenant, that is a symbol of God's presence. Simbolo po ng presensya ng Panginoon, yung Ark of the Covenant. So kung nasaan yung Ark of the Covenant, merong pagpapala na dala-dala. So tingnan niyo yung verse na yan. The Ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. Alam niyo po, dati nung ako'y Catholic, yung santo doon sa lugar namin, inaano yan, santo ni Virgin Mary. Iniikot sa mga bahay. Siguro dito nila nakuha yung principles na yun. Na kung nasaan yung santo, andun daw yung presence ng Lord at andun daw yung blessing. Okay? Pero ano lang naman yun, experience lang naman natin when we are, nung naging Catholic tayo. Pero ito talaga yung nangyari. Kung nasaan yung Ark of the Covenant, i-bless ng Panginoon. Okay. In verse 12, now, King David was told, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the Ark of God. So ito naman sabi natin. Sinabi ni King David o sinabi kay King David na ang Panginoon ay pinagpala ang sambahayan ni Obed-Edom at lahat ng meron siya dahil ano? Dahil saan? Dahil masipag ba si Obed-Edom? Dahil gwapo ba siya? O dahil mabait ba si Obed-Edom? No. Walang ibang dahilan kung bakit siya pinagpala. Ang sabi dyan, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because what? Because of the Ark of God. Yun yung dahilan. Because of the Ark of God. Kung wala yung Ark of God, wala yung Ark of the Covenant, hindi i-bless. Hindi mabibless. Hindi niya mararanasan yung blessing na yun. But because of the Ark of God, the Ark of the Covenant, so the Lord blessed the household of Obed-Edom. Okay? So nakita ninyo ang sasabi natin, yung Ark of the Covenant, that is a symbol o sa Old Testament, kung nasaan yung Ark of the Covenant, ando doon yung presence ng Panginoon. So David went to bring up the Ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Okay, so ang ginawa ni David, dinala niya yung Ark of the Covenant mula doon sa bahay ni Obed-Edom papunta doon sa city of David sa Jerusalem na may kasiyahan. So anong ine-expect natin kung dinala ni David yung Ark of the Covenant, Ark of God doon sa Jerusalem? Ang ine-expect natin, i-bless ng Panginoon yung buong syudad, buong Jerusalem. Amen? So that is very significant for us. Kung nasaan yung presence ng Panginoon, there is joy and there is also blessing. So may pagpapalang dala yung manifest presence ng Lord. So nung panahon ng Old Testament, so sinasabi natin, nakita niyo po na simula nang tumira yung presence of God sa bahay nila Obed-Edom, their life was never the same again. So pinagpala ng gusto si Obed-Edom at ang kanyang buong pamilya because
of God's presence. Amin po? So, sino ho dito nagpipray na pagpalain ka ng gusto ng Panginoon, ang iyong pamilya, ang iyong buong sambahayan? Kailangan maging presence lover. Hindi liver lover boy. Maging presence lover ka na sa presence ng Panginoon mula ngayon. Amen? Kailangan mabuhay ka sa presence ng Panginoon. So, when you have the presence of God, you need nothing more. Amen? When you have the presence of God, you need nothing more. Be a present lover of God. Wow. Present lover. Present lover of God. Kasi di ba, binanggit ko kanina sa 2 Timothy chapter 2, ang mga tao sa huling araw, they will be lovers of themselves rather than lovers of God. Okay? Mas gusto nila, mas mahal nila ang kanilang sarili kaysa doon sa pagmamahal nila sa Diyos. By the way, ang pagmamahal sa Diyos, that is the central commandment of the Bible. That is the central commandments of the Bible. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And love your neighbor na gaya ng iyong sarili. Okay, so when you have the presence of God, you need nothing more. Okay, important principles. Important principles. So paano natin mararanasan yung galak, yung joy, o yung manifest presence ng Panginoon sa ating buhay? Number one, never leave God's presence. Sabi natin, kanina sinasabi natin, makakapagtago ba tayo sa presensya ng Panginoon? Okay, tingnan natin. May mga verses tayo rito. So, is it possible to leave the presence of God? That's the question. Is it possible to leave the presence of God? It's not possible to leave. Of course, it is not possible to leave His omnipresence. But it is possible to leave His manifest presence. Okay, how can we leave God's manifest presence? Paano yung manifest presence, paano tinatakbuhan o iniiwan ng mga tao? In Jonah chapter 1, verse 1 to 3, tayo sa istorya naman ni Jonah. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So tumatakbo siya at pumunta siya doon sa Tarshish, imbis na sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Pero pumunta siya sa Tarshish. Para ano? To flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. So nakita natin dito sa mga verse na to. So how do you live? Okay. How do you live? O paano mo iniiwan yung manifest presence ng Lord? Paano? At nangyari kay Jonah. At sinabi dito, he flee from the presence of the Lord. He go to Tarshish just to flee from the presence of the Lord. Okay? Ayan yung verse na yan. How? How do you live the manifest presence of God? It's very simple. When you don't do what God tells you to do, you are living His manifest presence. It means when you disobey kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, it means you are living His manifest presence. Tinatakbuhan mo yung gustong ipagawa ng Diyos sa iyo.
And that's what happened to Jonah. Okay? God told Jonah to go to Nineveh, but he go to Tarshish. So the Bible says he left the presence of God. So just like an illustration, let's say God spoke to you about ending a relationship. No? Meron ba dito na meron kang relasyon pero alam mo mali yung relasyon na pinatok mo? Maaring may asawa na siya o may asawa ka. Pero gusto mo pa rin yung relasyon na yan. Di ba? Let's say God spoke to you about ending a wrong relationship, but you are not doing it. You are leaving His manifest presence. Like Jonah, may pinapagawa sa kanya ang Diyos. May pinapupuntahan sa kanya ang Diyos. May mission siya na dapat gawin. Pero ayaw niyang gawin yung mission na yun. So, ang sabi ng Bible, he left the presence of God. Di ba? So, God talked to you about giving. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon patungkol sa pagbibigay, but you are not giving, then you are leaving His presence. So, yung disobedience is leaving the presence of God. Iniiwan mo yung presensya ng Diyos once you disobey kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So, medyo matindi, di ba? So, maaring may mga bagay na pinapagawa ang Diyos sa atin, pero ayaw nating gawin. O iba yung gusto nating gawin, parang si Jonah, iba yung gusto niyang puntahan. Pero ang pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon yung Nineveh, pero gusto niya pumunta ng Tarshish. Okay? Ang assignment ni Jonah ay mangaral sa Nineveh, pero ibang assignment yung gustong gawin ni Jonah. So he's leaving. He left the presence of God. So God talked to you about giving, but you're not giving. Nangungusap ang Panginoon tungkol sa anong bagay na nangungusap ang Diyos sa iyo pero ayaw mong gawin. So, be careful. Baka iniiwan mo na yung presence, manifest presence. So, I'm not talking about making mistake. We are all human. We all make mistake. Di ba? Pero si Jonah, palagay nyo, nagkamali lang si Jonah. Hindi po. Decision talaga ni Jonah na takbuhan ng Diyos. Hindi siya nagkamali na pumunta ng Tarshish. Hindi siya, ay, naligaw ako, pasensya ng Lord, naligaw ako. Ay, ibang ticket yung napuntahan ko, Lord, pasensya na, iba yung nabili kong ticket ng barko. Nagbayad kasi siya ng pamasahe. No? Pwede bang masabi natin na naligaw lang si Jonah? Hindi. Ang sabi doon, sinadya ni Jonah na sumakay ng ibang barko na papunta ng Tarshish dahil ayaw niyang pumunta ng Nineveh. So I'm talking about direct disobedience. So this is what they call direct disobedience. Okay? So direct disobedience. So hindi na tayo pupunta sa Genesis chapter 3 ha. Magaya ko pa si Pastor Roland Garcia. Na si maaari si Eva at Adan ay hindi kumain ng putas at sila ay nag-sex. Pero lang ako. Panoorin nyo na lang yun. Yan, nabuntis si Adan at si Eva. Okay. So, you know, why disobedience should be very important to us. Bakit importante ang obedience? Ang pagsunod? Because living in His presence should be more important to us. So you can come to church, you can pray and read your Bible, but not fully experiencing the joy of His presence if you are not doing what God tells you to do. Kaya maraming Kristiyano nasa church, pero hindi na-enjoy yung kasiyahan, yung joy
di na-enjoy yung joy. At ang presensya ng Panginoon kasi hindi ginagawa ang sinasabi ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? So, next, be a true worshiper. Be a true worshiper. Now, let's talk about how you enter the presence of the Lord. Kasi when you're a worshiper, di ba, pag nag-worship tayo sa Panginoon, especially with our worship service, nakakapasok tayo doon sa presence ng Panginoon. So there are many ways you can enter the presence of the Lord. But one important key is we call worship. Worship. Okay? At sinasabi din natin na ang worship is obedience. Pagsunod. So in Psalms chapter 95, 1 and 2. Psalms 95, 1 and 2. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. So sinasadya talaga, ha? Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. Also in Psalms 100 verse 1 and 2, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. So pag naglilingkod daw tayo sa Panginoon, dapat may tuwa. May tuwa, may galak, may tuwa sa piling ng Diyos. Nahatid ng bawat ano bang lyric? Nalimutan mo yung lyric. Ng lubog. Sorry. Tumatanda na si tatay ninyo. Nalilimutan na yung lyrics. So come before his presence with singing. Sabi ng Panginoon. Okay? So, a lifestyle of worship is important in entering and living in the presence of God. Tandaan natin yan. Kaya nga sa curriculum, meron tayo itong worship time. Meron tayong 2.4 worship, and that is a part of our life every day. A lifestyle of worship is important in entering and living in the presence of God. Okay? Importante yan. A lifestyle of worship is important in entering and living in the presence of God. Maaari na naman tayo. Maaari si Adan at Eva hindi na nag-worship. Maaari lang yun, ha? Huwag na tayo. So a lifestyle of worship is important in entering and living in the presence of God. Baka nahahawa tuloy ako baka o yung maaari. So a lifestyle of worship is important in entering and living in the presence of God. Amen po ba? Diyan pa ba kayo? Okay. So sa worship, dapat ini-enjoy mo yung presence ng Lord. Nag-e-enjoy kang kantahan siya. Nag-e-enjoy kang sabihan siya ng maganda niyang katangian. Diba? Pag nag-worship tayo, we sing about God's beauty, God's glory. Diba? So, sinasabi natin yung maganda niyang katangian at ginawa sa atin. And hindi yung nainip ka, hindi yung para kang tuod na nakatayo na lang pag nag-worship. You have to enter into the presence of God. Amin po. Worship is enjoying God's presence. Tandaan po natin yan. Yan daw yung worship. We are enjoying God's presence. God's presence manifests when we truly worship. You feel God when you start worshiping. God will begin to touch you when you worship. Okay?
Worship is expressing your love to God. Letter A, teka lang, parang naligaw ako. Worship is enjoying God's presence. Yan na. Okay? So you will feel God when you start worshiping. God will begin to touch you when you worship. Letter B. Letter B, worship is expressing your love to God. Kanina nabanggit ko, ang central commandment ng Bible is love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And love God and love others as you love yourself. That is the central commandment. Pero marami nagpipail sa commandment ng Panginoon. Kasi sabi nila, imposible. Naibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. You know, ang malaking kinalaman din dito, yung pag-ibig ay yung puso. Pag-usapang pag-ibig talaga, puso talaga ang pinag-uusapan. Hindi puson. Sorry for the word. Alala ko na naman si Pastor Rolando Garcia. Sabi na, nag-sex daw si Adan at Eva. Kaya yun yung parusa sa kanila. Sila yung magkakaanak, pabubuntis. Si Eva. Dahil nag-sex sila. But we can see that yung tunay na pag-ibig, it's a matter of the heart. It's a matter of the heart. Yun yung tunay na pag-ibig. Okay? It is not physically. Kasi ngayon, di ba, pinabaligtad ng mga ng kaaway yung kahulugan ng pag-ibig. Ang kahulugan ng pag-ibig ngayon ay lust. Sex. Yan ang kahulugan ng pag-ibig ngayon sa marami. It's not a matter of the heart. It's not a matter of the heart. Pero ang Bible, talagang tinuturuan tayo na na you have to love God with all your heart. Pero pag punong-puno ng galit yung puso natin, punong-puno ng kasalanan, then that the time na walang puwang yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Kasi deceiver yung heart natin eh. Madumi yung heart natin eh. So it's time for us, talagang yung puso natin, yun ang inuuna nating ayutin. Minsan nga, pag na-inlove ka sa isang tao, kunyari, binata ka, na-inlove ka sa isang dalaga, ang lagi mong chine-check, talaga ba yan galing sa puso yan? Galing na sa puso. Talagang yun ang chine-check eh, yung heart. Baka last lang yan. So yan, balik tayo dito. Worship is expressing your love to God. So that is very important. Okay? Worship is love. Dahil natin yan. Worship is love. Naniniwala po ba kayo doon? Worship is love. And worship is express. Worship is express. Ine-express natin yung pag-ibig natin. Okay? Worship is when we express our love to God. If we love Him but we don't express it, it is not worship. And if we express it and yet not with love, it is not worship. Ulitin ko. Worship is when we express our love to God. If we love Him but we don't express, it is not worship. And if we express it and yet not with love, it is not worship. Nakuha natin. Okay. So halimbawa, kanina kumanta tayo. Pagkakanta natin, anong nangyari sa iyo? Yung iba nagpuri, kumanta, pero wala naman dating sa Diyos. Kasi po habang kumakanta sila, yung isip nila kung ano yung iniisip. Hindi nakapokus sa Lord. Hindi ni-meditate. Hindi sinasabi ng lyrics. Kaya pagkatapos ng worship, yung iba, wala din nangyari. Hindi nila na-experience yung tunay na manifest presence ng Lord. Hindi nag-manifest ang Diyos sa kanilang buhay. Wala lang, kumata lang. Hindi nila naramdaman ang Panginoon. Hindi sila na-touch. No?
Hindi sila nahipo ng Lord. So, madami hindi marunong sa presence ng Panginoon, hindi marunong i-express yung love sa Panginoon. Pag nag-worship, hindi marunong magtaas ng kamay, nahihiya sa katabi, conscious sa magiging itsura niya. I remember na born again ako when I was 13 years old. Meron kaming prayer meeting. Mga ano lang, tinatawag namin juniors club. Mga bata, 12 years old, 13 years old, 14 years old. Nung nag-worship kami noon, wala kaming pakialam kung tumulo yung luha, tumulo yung sipon, tumulo yung laway. I remember that experience. Pero grabe yung presence ng Panginoon. It doesn't matter kung ano yung nangyayari sa'yo. Yung conscious ka, ayos pa ba yung buhok mo? Baka nag-worship ka, gulo-gulo na yung buhok. O pawis na ka na, whatever. Conscious na magiging itsura niya. O tatamlay-tamlay ka kaya. O pinapipikit na dilat pa rin. Sabi nung song leader, let us close our eyes to feel the presence of the Lord. Diba? Mga song leader, mahilig magsabi ng ganyan. Tatabihin niya, papakantahin na. Sabi, let us close our eyes and let us sing, open our eyes, Lord. May mga ganun, di ba? Introduction na, let us close our eyes and let us sing, open our eyes, Lord. May kantang, open our eyes, Lord. I want to see Jesus. Open our ears, Lord. Nandiniwala ko na naman yung lyric. Pag tumatanda na, yun. Okay. So, natataas ng kamay, ayaw pa din. Yung iba worship na, ministering time na, nakikipagtawanan pa sa katabi. Yan. So, dapat po nag-worship, ibinubuhos ang lahat ng pag-ibig sa Diyos. Sa totoo lang po, nakapag-worship lang po tayo talaga pag in love tayo sa Panginoon. At in-express natin ng todo ito sa Kanya. Hindi mo hinahayaang ma-distract ang sarili mo so kung ano man. Kaya nga yung cellphone, napaka-distractable talaga yan. Napaka-distract ng pagdating sa worship. Minsan na, di ba, kahit sa church, sabi ng pastor, let us open the scripture in this verse. Pero, ang binubuksan natin yung cellphone natin. Sabi natin, doon yung Bible natin. Pero maya-maya, tinitingnan na natin yung mga nag-chat sa atin. Tinitingnan natin yung Facebook natin. Tinitingnan natin yung balita o what is nangyayari kung ano man. Di ba? Nadi-distract tayo, nawawala yung focus. Yan yung mga modern modern gadget na ginagawa ng kaaway sa atin ngayon. Di ba? So, ang mga tunay na worshiper, minsan, parang nagmumukhang foolish o nagmumukhang baliw sa mga hindi nakakaintindi. Kasi iba dumidipa yan, iba lumuluhod yan, umiiyak, pati sipon tumutulo, sumisigaw yan, tumadapa yan. Mukha siyang baliw. Pero sila yung hinihipo, sila yung kinakausap, sila yung binabago, sila yung tinatouch at pinagpapala ng Lord. Yung mga mukhang baliw na nag-worship. Pag ang worship mo ay tunay na may pag-ibig na na-express mo sa Panginoon, magiging totoo ang presence ng Lord sa iyo. Hihipuin ka niya. Papadama niya ang presence na sa iyo. Kakausapin ka niya. And God will minister to you. He will fill you with joy. He will bless you. At kikilos siya sa espesyal na pamamaraan sa buhay mo. Amin po ba? Amin po. Diyan pa po ba kayo? Amen. Okay. Salamat sa Lord sa gabing ito sa mensahe. No? Ano pa ba tayo? Wala na. Yan na po yung ending. So I hope na na-bless tayo into the presence of God. Mag-manifest sa atin. Especially, yung love is very important.
Alam niyo po, merong verse sa Matthew chapter 24, verse 10 to 12. Pwede bang someone will read that? Sumagi lang sa isip ko. Matthew 24, verse 10 to 12. Sinong pwede magbasa? Pastor Sammy, are you there? Can you read Matthew, that? Matthew 24 tayo, verses 10 to 12. Matthew 24, 10 to 12. Matthew 24, verses 10 to 12. And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of the many will grow cold. Okay, tingnan niyo yung verse 12. The love of many will grow cold. Yung pag-ibig ng marami ay manlalamig. Hindi naman i-identify kung anong pag-ibig. Pag-ibig ba sa Diyos o pag-ibig sa kapwa? Pero alam naman natin na ang tinuturo lang ng Bible na pag-ibig ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pero on the last day, yan yung pwedeng mangyari. Marami ang pag-ibig na manlalamig. Either pag-ibig sa Diyos o pag-ibig sa kapwa. On the last day, manlalamig ang pag-ibig. Okay? Also in 2 Timothy chapter 3. Verse 2 and 3. Verse 2 and 3. Okay, bata rin po. Ulit po tayo, verse 2 and 3 ng ano pong chapter? 2 Timothy chapter 3. 2 2 Timothy chapter 3 and 4. They will be unloving and unforgiving. They will slander others. Verse 2 and verse 3. Okay. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Verse 4. Okay, basta verse 4. So verse 4, they will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Love pleasures rather than lovers of God. Yan ang mangyayari sa huling araw. So, lagi nating in-nurture yung love natin in the presence of the Lord. Lagi nating in-nurture yung love natin sa Kanya. Express natin yung love natin sa Kanya. At yung love natin sa kapwa natin. Dahil ito talaga ang mangyayari. Kahit mga matatagal ng Kristiyano talagang nagkaroon lang ng konting problema sa kapwa. Talagang lamig na lamig. So, yun lang. Magandang gabi sa Bautista. Pwede tayo manalangin. Salamat po, Ama, sa mensahe sa gabing ito. There's really joy in your presence. At nawa ma-express namin yung love namin sa iyo, Panginoon. At yung pag-ibig na yan na hindi man lamig, pag-ibig namin sa iyo at pag-ibig namin sa aming kapwa. Salamat po, Ama. Pagpalain ng Bautista sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Tay. Purihin